Malakas ang buhos ng ulan. Mistulang ibinubuhos mula sa langit ang isang dambuhalang timba ng tubig na walang katapusan. Bawat patak ay parang maliliit na batong humahampas sa yero ng mga bahay, sa semento ng kalsada, at sa manipis na trapal ng tricycle ni Rodel. Hay, buhay! Buntong hininga niya habang mas diniinan ang pagpadyak. Bawat ikot ng pedal ay katumbas ng pag-igting ng mga ugat sa kanyang binti. Luma na ang tricycle, kalampagin, at tila sumusuko na rin sa walang tigil na ulan at baha. Ngunit para kay Rodel, ang bawat kayod ay mahalaga. Kailangan niyang umuwi na may sapat na kita para sa kanyang pamilya. Sa gitna ng malakas na ugong ng ulan at kulog, may narinig siyang kakaiba. Isang tunog na manipis, halos hindi marinig. Ano yon? Tanong niya sa sarili. Maaring guni-guni lang niya, dala ng pagod. O baka pusa lang na naipit sa kung saan. Ipinagpatuloy niya ang pagpadyak, gustong-gusto nang makarating sa kanilang maliit na bahay. Gusto na niyang mayakap ang kanyang mga anak at humigop ng mainit na kape. Ngunit narinig niya ulit ito. Sa pagkakataong ito, mas malinaw. Hindi ito hangin, hindi ito hayop. Ito ay isang sigaw. Tulong. Mahina, halos paos na, pero sigurado siyang boses iyon ng isang babae. Huminto si Rodel. Pinakiramdaman niya ang paligid. Ang kalsadang binabagtas niya ay madilim at halos walang dumaraan. Sa kanyang kanan, isang abandonadong bodega na matagal nang kinakalawang at nababalot ng mga baging. Doon nanggagaling ang tunog. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagsabi, "Huwag ka nang makialam, Rodel. Delikado. Umuwi ka na." Ngunit nanaig ang kanyang konsensya. Paano kung nanay niya ang nasa loob? Paano kung kapatid niya? Hindi niya kayang talikuran ito. Mabilis niyang ipinarada ang tricycle sa gilid ng daan. Gamit ang ilaw ng kanyang mumurahing cellphone, maingat siyang lumapit sa bodega. Nakakandado ang malaking tarangkahan, pero may maliit na butas sa gilid na sapat para pagdaanan ng isang tao. Sumuot siya sa loob. Ang amoy ng kulob, alikabok at basang lupa ang sumalubong sa kanya. Tanging ang maliit na sinag mula sa kanyang cellphone ang nagsisilbing liwanag sa malawak na kadiliman. "May tao ba rito?" Tawag niya. Nanginginig ang boses. Walang sagot. Nagsimula siyang kabahan. Baka nga mali lang siya ng dinig. Paikot na sana siya pabalik nang marinig niya ang isang kaluskos sa bandang likuran. Dahan-dahan siyang naglakad. Itinatapat ang ilaw sa bawat sulok. Mga basag na bote, mga lumang gulong, mga sirang kahon, puro basura. Hanggang sa matuon ang kanyang pansin sa isang lumang tangke ng tubig na walang takip sa pinakasulok ng bodega. Itinutok niya ang ilaw doon. At halos mapamura siya sa nakita. Isang babae. Nakagapos ang mga kamay at paa. Basa ang damit at nakasubsob ang mukha sa maruming sahig ng tangke. Buhok niya'y nakakalat at puno ng putik. Dali-dali siyang tumakbo at lumusong sa mababaw na tubig. "Miss! Miss! Gising!" Marahan niyang itinaas ang ulo nito. Isang mukha na maputla, may mga galos, at bakas ng mga tuyong luha ang tumambad sa kanya. Dahan-dahan itong iminulat ang mga mata. Mga matang pagod na pagod, puno ng takot, at halos wala ng buhay. Titulong. Halos hindi na marinig. Nabulong nito bago muling nawalan ng malay. Hindi na nagsayang ng oras si Rodel. Kinapa niya ang buhol ng lubid, mahigpit at basang-basa. Pero sa tulong ng kanyang lakas, nagawa niya itong kalagin. Binuhat niya ang babae. Magaan ito, masyadong magaan, na tila ilang araw nang hindi kumakain. Kumaripas siya ng takbo palabas ng bodega, pabalik sa kanyang tricycle, walang pakialam sa malakas na ulan na muling bumuhos sa kanila. Isinakay niya ang babae sa sidecar, kinumutan ng kanyang lumang jacket at pinaharurot ang tricycle. Ang pinakamalapit na paggamutan ay ang Barangay Health Center.
Pagdating doon, agad siyang sumigaw ng tulong. Mabilis siyang sinalubong ng mga nurse at isang doktor. Inilapag nila ang babae sa isang stretcher at ipinasok sa emergency room. Naiwan si Rodel sa labas, basang-basa, humihingal, at nanginginig pa rin sa mga nangyari. Maya-maya, lumabas ang isang nurse. "Sir, kayo po ba ang nagdala sa kanya?" "Opo," mabilis na sagot ni Rodel. "Ano po ang pangalan niya? Kailangan namin para sa record." Napakamot sa ulo si Rodel. "Hindi ko po alam, nurse. Nakita ko lang po siya." Sakto namang muling nagkamalay ang babae sa loob. Bahagya itong gumalaw at may ibinulong. Lumapit ang nurse para pakinggan ito. Pagkatapos, bumalik ito kay Rodel. "Okay na, sir. Nagkamalay siya saglit, pero kailangan pa rin naming malaman kung sino ang kaanak niya." "Ano daw pong pangalan niya?" usisa ni Rodel. Tiningnan ng nurse ang kanyang maliit na notepad. "Maria Elena daw, pero may binanggit siyang isa pang pangalan. Baka sakaling kilala ninyo." "Sino po?" "Vicente," sabi niya. "Vicente, asawa ko." Natigilan si Rodel. Ang buong akala niya ay tinulungan niya ang isang biktima ng kung anong krimen. Pero bakit pangalan ng asawa ang unang binanggit nito? Sino si Vicente? At bakit gagawin ng isang asawa ang ganito sa kanya? Hindi alam ni Rodel na ang pangalang iyon ay pag-aari ng isa sa pinakamakapangyarihan at respetadong negosyante sa buong Cavite. At sa pagligtas niya kay Maria Elena, hindi lang siya basta napasok sa gulo. Tumalon siya sa isang bangin na hindi niya alam kung gaano kalalim. Ang unang nagpagising kay Elena ay ang amoy. Amoy ng alcohol, betadine, at malinis na kumot. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang kanyang nakita. Naramdaman niya ang lambot ng unan sa kanyang batok at ang suwero na nakakabit sa kanyang kamay. "Nasaan ako?" Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang tagiliran at ulo. Napahiga siyang muli. At kasabay ng pagkirot ay ang pagbabalik ng mga alaala, ang madilim na bodega, ang maruming tubig, ang lubid na mahigpit na nakatali sa kanyang mga kamay, ang pakiramdam na unti-unti siyang nilalamon ng kadiliman. Napahawak siya sa kanyang lalamunan, tuyong-tuyo. Isang nurse ang pumasok sa silid. Ngumiti ito nang makitang gising na siya. "Mrs. Sandoval? Buti naman at gising na po kayo. Huwag po muna kayong masyadong gumalaw. Tubig." Hirap na sabi ni Elena. Agad siyang inabutan ng nurse ng isang basong tubig na may straw. Pagkatapos uminom, tila bahagyang lumuwag ang kanyang pakiramdam. "Nasaan po ako?" tanong niya ulit. "Nasa ospital po kayo, ma'am. May isang tricycle driver na nagdala sa inyo rito kagabi. Grabe po ang ulan," sabi ng nurse habang inaayos ang kanyang kumot. Tricycle driver, Rodel. Iyon ang pangalan ng lalaking tumulong sa kanya. Ang mukha nitong puno ng pag-aalala, ang huli niyang nakita bago siya tuluyang nawalan ng malay. Utang niya rito ang kanyang buhay. "Gusto ko siyang makausap," sabi ni Elena. "Gusto ko siyang pasalamatan." Hindi nakasagot agad ang nurse. Isang anino ng pag-aalangan ang dumaan sa mukha nito. Bago pa man ito makapagsalita, bumukas ang pinto ng silid. Isang matangkad na lalaki, suot ang isang mamahaling suit, ang pumasok. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel at ang kanyang sapatos ay makintab. Sa kanyang mukha ay mababakas ang isang malalim na pag-aalala. Ngunit para kay Elena, ang pagdating nito ay parang isang malamig na hangin na biglang yumakap sa buong silid. Si Vicente, ang kanyang asawa. O mas tamang sabihin, ang kanyang dating asawa. "Elena, my love." "Oh God, okay ka na ba?" sabi ni Vicente, na mabilis na lumapit sa kanyang kama at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Automatikong binawi ni Elena ang kanyang kamay. Ang paghawak nito
ay nagdulot ng isang pangingilabot sa kanyang buong katawan. Nagulat ang nurse sa kanyang reaksyon. Si Vicente naman ay tumingin sa nurse na may malungkot na ngangiti. Pagpasensyahan niyo na, nurse. Trauma. Marami siyang pinagdaanan. Tumango ang nurse. Sige po, sir. Iiwan ko na po muna kayo. Nang makalabas ang nurse at maisara ang pinto, nawala ang lahat ng pag-aalala sa mukha ni Vicente. Napalitan ito ng isang malamig at mapanuyang ng ngiti. Akala mo ba tapos na? Bulong nito, sapat lang para marinig ni Elena. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Hayop ka! Nanginginig na sabi ni Elena. Bakit mo ginawa sa akin to? Anong kasalanan ko sa'yo? Tumawa si Vicente, isang tawang walang kagalakan. Ang kasalanan mo? Buhay ka pa. At hanggat buhay ka, may habol ka pa rin sa yaman ng pamilya mo. Yaman na dapat ay sa akin lang. Hindi makapaniwala si Elena sa kanyang narinig. Para sa pera? Itataya mo ang buhay ko para lang sa pera? Huwag kang mag-alala, sabi ni Vicente, at muling hinawakan ang kamay ni Elena. Sa pagkakataong ito ay mas mahigpit. Inayos ko na ang lahat. Biglang bumukas muli ang pinto. Pumasok ang 2 pulis kasama ang ilang mga reporter na may dalang kamera at mikropono. Nagulat si Elena. Agad na binitiwan ni Vicente ang kanyang kamay at muling isinuot ang maskara ng isang nag-aalalang asawa. Humagulhol ito. Salamat at dumating na kayo mga sir. Tingnan niyo ang ginawa niya sa asawa ko. Halang ang kaluluwa ng taong yon. Nagtatakang tumingin ang mga pulis kay Elena, tapos kay Vicente. Sir Vicente, maaari niyo po bang ikwento ulit ang nangyari? Humarap si Vicente sa mga kamera. Ang asawa ko, si Elena, ay kinidnap ng isang sakim na tricycle driver. Humihingi siya ng ransom. Mabuti na lang at hindi niya naituloy ang kanyang masamang balak. Ibinagsak niya ang asawa ko sa isang bodega nang malaman niyang parating na ang mga pulis. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Anong sinasabi niya? Hindi! Hindi totoo yan! Sigaw ni Elena. Ngunit mahina at paos ang kanyang boses. Agad siyang nilapitan ni Vicente at niyakap. Shh, my love, it's okay. Ligtas ka na. Huwag mo nang alalahanin. Na-trauma lang siya. Sabi nito sa mga pulis habang pinipigilan si Elena na makapagsalita pa. Walang magawa si Elena. Mahina ang kanyang katawan at walang sino man sa silid ang handang maniwala sa kanya. Lahat sila ay nakikinig sa bawat salita ni Vicente, isang respetadong negosyante. Sino nga naman ang maniniwala sa isang babaeng na-trauma laban sa kanya? Habang nagkakagulo ang mga reporter, napatingin si Elena sa isang maliit na telebisyon na nakasabit sa pader ng silid. Ipinapakita sa balita ang mukha ng lalaking nagligtas sa kanya, ang mukha ni Rodel. At sa ilalim ng kanyang litrato, isang malaking titulo ang nakasulat. Salarying tricycle driver, tukoy na. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ang taong nagligtas sa kanya. Ngayon ay isang kriminal sa mata ng lahat. Dahil sa kanya, mamaya, nang umalis na ang mga pulis at media, at tanging isang bantay na lang ang nasa labas ng pinto. Muling lumapit si Vicente. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang piraso ng papel na tinupi. Inabot niya ito kay Elena. Nanginginig niyang binuksan yon. Isang sulat kamay ang nakasulat. Rodel Magsaysay. May anak na lalaki, si Marco, 8 taong gulang. Nag-aaral sa Cavite Elementary School. Uwian 4:00 ng hapon. Mag-isa lang umuuwi. Napahinto ang paghinga ni Elena. Binitawan niya ang papel na parang napaso. Isang lamig ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig pa kaysa sa tubig sa loob ng bodega. Tumingin siya kay Vicente. Ngumiti lang ito. Isang nangiting nagsasabi ng lahat. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Elena. Hindi lang ito isang banta. Ito ay isang pangako. At para iligtas ang pamilya ng taong nagligtas sa kanya,
Kailangan niyang manahimik. Kailangan niyang hayaan ang buong mundo na paniwalaan ng kasinungalingan. Kinabukasan, sinubukan ni Rodel na maging normal ang lahat. Maaga siyang gumising, nagtimpla ng kape, at inihanda ang kanyang tricycle. Kailangan niyang magtrabaho, kailangan niyang kumita. Ang balita ay balita lang. Ang katotohanan ay katotohanan. Iyon ang pilit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit paglabas pa lang niya sa kanilang eskinita, naramdaman niya agad ang pagbabago. Ang mga kapitbahay na dati ay masayang bumabati sa kanya ng "Good morning, Rodel," ay nag-iwas ng tingin. Ang iba ay bumubulong habang siya ay dumadaan. Mga bulong na sapat na para marinig niya. Ayan na siya. Grabe, hindi mo aakalain. Mukha pa namang mabait. Hindi niya sila pinansin. Sumakay siya sa kanyang tricycle at nagsimulang maghanap ng pasahero. Ngunit wala. Walang pumapara sa kanya. Ang mga dating suki na nakakakita sa kanya ay umiiling lang at naghihintay ng ibang tricycle. Para siyang may ketong. 1 oras na siyang paikot-ikot sa bayan pero wala pa rin siyang sakay. Hanggang sa may isang matandang babae na pumara. "Kuya, sa palengke, nakahinga ng maluwag si Rodel." "Sige po, Nay, sakay na po." Pero nang malapit na ang matanda at namukhaan siya, bigla itong natigilan. Nanlaki ang mga mata nito. "Ikaw! Ikaw yung nasa TV. Yung kidnapper." "Hindi po, Nay. Nagkakamali po kayo." Hindi na naituloy ni Rodel ang sasabihin. Dinampot ng matanda ang isang supot ng basura sa gilid ng kalsada na puno ng mga nabubulok na kamatis at gulay at ibinato sa kanya. "Magnanakaw! Demonyo ka!" sigaw nito. Sunod-sunod ang pagtama ng basura sa kanyang katawan at sa kanyang tricycle. Walang nagawa si Rodel kundi ang mabilis na paharurutin ang kanyang motor palayo. Habang rinig na rinig niya ang mga tawanan at pangungutya ng mga tao sa paligid. Huminto siya sa isang tagong lugar. Napasuntok siya sa manibela. Ang galit, hiya, at pagkadismaya ay naghahalo sa kanyang dibdib. "Ano bang kasalanan ko?" naisip niya. "Tumulong lang naman ako." Gabi na nang umuwi si Rodel, pagod at walang laman ng bulsa. Naabutan niya ang kanyang ina na naghihintay sa kanya sa sala. Balisa ang mukha. "Anak," sabi nito. Nanginginig ang boses. Tumawag dito ang may-ari ng Toda. Sinabi niya na tanggal ka na raw muna sa listahan nila. Ayaw daw nilang madamay sa gulo. Napaupo si Rodel. Pakiramdam niya ay gumuho ang mundo niya. Pati ang kanyang hanap buhay nawala. "Nay, wala po akong kasalanan," sabi niya. Halos pabulong. Niyakap siya ng kanyang ina. "Alam ko, anak. Alam ko. Pero malaking tao ang kalaban mo. Baka mas mabuti kung hahayaan na lang natin. Para sa kaligtasan mo. Para sa kaligtasan namin." Hindi nakasagot si Rodel. Naintindihan niya ang takot ng kanyang ina. Pero paano niya hahayaan na lang kung alam niyang may isang babaeng nasa panganib at isang kasinungalingan ang sumisira sa kanyang pangalan? Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog ang kanyang pamilya, tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Sinagot niya ito. "Hello?" Walang nagsasalita sa kabilang linya. Tanging isang malalim na paghinga ang kanyang naririnig. "Hello? Sino to?" Ulit niya. Katahimikan pa rin. Pero naramdaman niya ito. Ang lamig. Ang banta. Alam niyang may nakikinig. May nagmamasid. Ibinaba niya ang tawag. Nanginginig ang kamay. Hindi na siya nakatulog. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang makausap si Elena. Kinabukasan, nilakasan niya ang kanyang loob at nagpunta sa ospital. Ngunit sa labi pa lang, ay hinarang na siya ng 2 malalaking lalaki na nakabarong. "Saan po ang punta ninyo, sir?" tanong ng isa, ang mga mata ay matalim. "Bibisitahin ko lang po si Maria Elena Sandoval."
Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Hindi po siya tumatanggap ng bisita ngayon, lalo na kung ikaw ang bisita. Bakit? Karapatan kong malaman kung anong kalagayan niya, giit ni Rodel. Utos ni Sir Vicente, sabi ng isa. Umalis ka na kung ayaw mong masaktan. Walang nagawa si Rodel kundi ang tumalikod. Napakaliit niya kumpara sa kapangyarihan ni Vicente. Sa kanyang pag-uwi, isang lalaking naka-Amerikana ang naghihintay sa kanya. Mr. Rodel magsaysay, ako si Attorney Diaz, ang public attorney mo. Sandaling nabuhayan ng pag-asa si Rodel. Attorney, salamat at dumating kayo. Kailangan ko ng tulong. Wala po akong kasalanan. Tiningnan siya ng abogado mula ulo hanggang paa na tila sinusuri ang halaga niya. Makinig ka, iho, sabi nito sa walang ganang boses. Nakausap ko na ang piskal. Kung aamin ka, baka mapababa natin ang sentensya mo. Cooperation, ika nga. Natigilan si Rodel. Aamin? Bakit ako aamin sa kasalanang hindi ko ginawa? Nagbuntong hininga ang abogado. Huwag na nating pahirapan ang isa't isa. Alam nating pareho na wala kang laban kay Don Vicente Sandoval. Aamin ka o mabubulok ka sa kulungan habang buhay. Pumili ka. Pagkasabi noon, tumalikod na ang abogado at sumakay sa kanyang magarang sasakyan. Iniwan si Rodel na tulala sa gitna ng kalsada. Pati ang batas, nabili na. Pumasok siya sa loob ng bahay, bagsak ang mga balikat. Pakiramdam niya ay wala na talagang pag-asa. Umupo siya sa isang sulok, napasabunot sa sariling buhok. Tapos na. Talo na siya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Isang text message mula sa isang numerong hindi pamilyar. Nanginginig niyang binuksan yon. May ikli lang ang mensahe, ngunit sapat na para biglang tumibok ng malakas ang kanyang puso. 2 pangungusap lang yon. Mula sa nag-iisang taong makapagliligtas sa kanya o tuluyang magbabaon sa kanya sa impyerno. Patawad, maniwala ka sa akin. Ang kanyang silid ay isang kulungang gawa sa ginto. Malambot ang kama, mamahalin ang mga kurtina, at laging may sariwang prutas sa mesa. Ngunit para kay Elena, ang bawat sulok ng kwartong ito ay rehas. May bantay sa labas ng kanyang pinto, 24 na oras. Bawal siyang gumamit ng cellphone o telepono. Bawal siyang manood ng balita. Si Vicente ang nagdedesisyon kung sino ang pwede niyang makita, ano ang pwede niyang kainin, at kung kailan siya pwedeng lumabas para maglakad-lakad sa hardin. Laging may kasamang bantay. Sa harap ng mga kasambahay, siya ay isang mapagmahal na asawa na nag-aalaga sa kanyang may bahay na natroma. Ngunit kapag sila na lang dalawa, ang mga ngiti ni Vicente ay nagiging ngisi at ang malalambing niyang salita ay nagiging lason. Kumain ka, sabi nito isang umaga, habang inilalapag ang isang tray ng pagkain sa kanyang kama. Kailangan mong lumakas para sa akin. Pinilit ni Elena na ngumiti at tumango. Natutunan na niya ang leksyon. Ang pagsuway ay katumbas ng parusa. Ang pagpapakita ng galit ay nagbibigay lang ng kasiyahan kay Vicente, kaya isinuot niya ang maskara ng isang masunuring asawa. Ngunit sa gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na, ang mga demonyo ng nakaraan ay nagsisimulang bumisita. Lagi siyang binabangungot. Sa kanyang panaginip, hindi lang ang bodega ang nakikita niya. Minsan, bumabalik siya sa isang gabi. Maraming taon na ang nakalipas, gabi kung kailan huli niyang nakita ang kanyang mga magulang. Malakas din ang ulan noon, katulad ng gabi kung kailan siya niligtas ni Rodel. Nasa loob siya ng kotse, sa backseat. Ang kanyang ama ay nagmamaneho at ang kanyang ina ay masayang nakikipagkwentuhan. Bigla, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanila. Isang malakas na busina. Ang sigaw ng kanyang ina, ang pagpihit ng manibela, at isang mukha. Isang pamilyar na mukha sa bintana ng kabilang sasakyan, nakangisi sa gitna ng dilim at ulan.
Nagigising siyang humihingal, basang-basa ng pawis at nanginginig. Hindi niya maalala kung kaninong mukha yon, pero ang pakiramdam ng takot ay nananatili. Isang takot na pamilyar, isang takot na katulad ng naramdaman niya nang makita niya ang mga mata ni Vicente sa loob ng bodega. Isang araw, habang naglilinis ang matandang kasambahay na si Manang Celia, sinadya ni Elenang matapunan ng tubig ang sahig. "Ay, pasensya na po, ma'am," sabi ng matanda. "Ako ang dapat humingi ng pasensya, Manang. Hayaan niyo tutulungan ko kayo," sabi ni Elena. At sa pagkakataong yon, habang nakatalikod ang bantay sa pinto, palihim niyang isinuksok ang isang nakatuping papel sa bulsa ng kasambahay. Kinagabihan, habang hinahatid ni Manang Celia ang kanyang hapunan, may iniwan itong isang maliit na bagay sa ilalim ng unan ni Elena. Isang mumurahing burner phone at isang prepaid SIM card. Puso't pasasalamat ang naramdaman ni Elena. Sa wakas, isang sinag ng pag-asa. Nagkulong siya sa banyo. Nanginginig ang mga daliri habang tinatype ang mensahe para sa numerong ibinigay sa kanya ni Manang Celia. Ang numero ni Rodel. "Patawad. Maniwala ka sa akin." Iyon lang. Maikli, pero naglalaman ng lahat ng gusto niyang sabihin. Pagkatapos ipadala, agad niyang binura ang mensahe at itinago ang cellphone. Sa mga sumunod na araw, lalo siyang naging mapagmatyag. Pinakikinggan niya ang bawat usapan, pinagmamasdan ang bawat kilos. Isang hapon, habang nagpapanggap na natutulog, narinig niya si Vicente na may kausap sa telepono sa terrace. Ang kausap nito ay ang tiyuhin niya, si Don Mariano. Dahan-dahan siyang bumangon. Kinuha niya ang burner phone at pinindot ang record button. Maingat niyang idinikit ang tenga sa pinto. "Hindi tayo pwedeng magkamali dito, Vicente," rinig niyang sabi ni Don Mariano mula sa speaker ng telepono. "Masyadong malaki ang nakataya." "Relax, Tio," sagot ni Vicente. "Nasa mga kamay ko si Elena. At yung tricycle driver? Isang langaw na lang yon na madaling tirisin. Walang maniniwala sa kanya." "Siguraduhin mo lang," mariing sabi ni Don Mariano. "Ayokong matulad ito sa nangyari noon. Kailangan malinis ang trabaho." Narinig ni Elena ang pagtawa ni Vicente. "Oo naman, Tio. Hinding-hindi na mauulit yon. Walang makakaalam. Gaya ng ginawa natin noon sa ama niya. Siguraduhin mong walang maiiwang bakas." Napatakip si Elena sa kanyang bibig para pigilan ng isang sigaw. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang panaginip, ang aksidente, ang pamilyar na takot. Hindi yon aksidente. Pinatay nila ang kanyang ama. At ngayon, sinusubukan nilang gawin ulit iyon sa kanya. Mabilis niyang pinatay ang recording, bumalik sa kama, at nagtalukbong ng kumot. Sa ilalim ng kumot, sa gitna ng dilim, ang tanging maririnig ay ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang puso. Isang pusong hindi na lang puno ng takot, kundi nag-aapoy na rin sa galit. Ang text message na yon, 2 pangungusap lang, pero para kay Rodel, ito ay parang isang basong tubig sa isang taong nauuhaw. Parang isang kandila sa gitna ng kadiliman. "Patawad. Maniwala ka sa akin." Paulit-ulit niyang binasa yon hanggang sa halos masaulo na niya ang bawat letra. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi nawala, ngunit napalitan ito ng isang bagong damdamin. Determinasyon. Naniniwala si Elena sa kanya. At kung naniniwala ito, ibig sabihin ay nagsasabi ito ng totoo. Biktima rin ito, katulad niya. Pero paano? Paano niya ipaglalaban ang katotohanan kung ang lahat, ang media, ang pulis, pati na ang sarili niyang abogado, ay nasa panig ni Vicente? Napaupo si Rodel sa gilid ng kanyang kama, napasabunot sa buhok. Kailangan niya ng ebidensya. Isang bagay na hindi kayang bilhin o kontrolin ni Vicente. Ipinikit niya ang kanyang mga mata
at pilit na binalikan ang lahat ng nangyari noong gabing iyon. Ang malakas na ulan, ang sigaw, ang pagbuhat niya kay Elena, ang pagtakbo papunta sa tricycle, pagkatapos, ang health center, ang pagmamadali ng mga nurse, ang paglapag niya sa katawan ni Elena sa stretcher. At doon, may naalala siyang isang maliit na detalye. Isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng lumang jacket na ipinantakip niya kay Elena. Isang bagay na mabigat at makintab. Gumawa ito ng isang mahinang kalansing sa sahig. Automatiko niya itong pinulot at ibinulsa. Sa gitna ng pagkakagulo, nang hindi na masyadong iniisip. Isang cellphone. Hindi ito basta-bastang cellphone. Manipis, kulay itim, at mabigat. Halatang mamahalin. Imposibleng pag-aari ito ni Elena, na ang itsura noong gabing iyon ay parang isang ordinaryong babae lang na nagtitinda sa tabi-tabi. Dali-dali siyang tumayo. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa maliit na bodega sa likuran kung saan niya itinatago ang kanyang mga gamit sa pagkukumpuni. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga luma at kinakalawang na tornilyo, sa loob ng isang kahon ng biskwit, doon niya itinago ang telepono. Kinuha niya ito. Buhay pa, may baterya pa, ngunit nakalak. May password. Sino ang may-ari nito? At bigla, nagliwanag ang kanyang isip. Ang jacket. Ang jacket ay sa kanya. Ipinatong niya lang yon kay Elena. Ang cellphone ay hindi nahulog mula sa damit ni Elena. Nahulog ito mula sa damit na suot ni Elena nang matagpuan niya isang mamahaling coat na punit-punit na. Ang coat na yon ay malamang na isinuot sa kanya ng taong dumukot sa kanya. At kung sino man ang taong iyon, malamang ay siya rin ang may-ari ng cellphone. Si Vicente. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang cellphone ni Vicente Sandoval. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Alam niya na kung ibibigay niya ito sa pulis, mawawala lang ito na parang bula. Kailangan niya ng tulong mula sa isang taong mapagkakatiwalaan niya. Isang pangalan lang ang pumasok sa isip niya, si Jerry. Ang kaibigan niya mula high school na ngayon ay nagtatrabaho sa isang maliit na cellphone repair shop sa bayan. Kinagabihan, palihim siyang nakipagkita kay Jerry sa likod ng shop nito kung saan walang makakakita. "Ano ba to, Rodel?" tanong ni Jerry, halatang kinakabahan. "Bakit kailangan dito pa sa taguan?" Inilabas ni Rodel ang cellphone at ipinakita ito sa kanya. "Jerry, kailangan ko ng tulong mo." Nanlaki ang mga mata ni Jerry nang makita ang telepono. "Pare, ang mahal nito. Saan mo nakuha to?" Huminga ng malalim si Rodel at ikinwento ang lahat. Mula sa pagkakarinig niya sa sigaw hanggang sa mga banta na natatanggap niya. Namutla si Jerry. "Rodel, delikado to. Si Vicente Sandoval ang binabangga mo. May pamilya ako, pare." "Alam ko, Jerry. Alam ko." Pakiusap ni Rodel, hinawakan ang balikat ng kaibigan. "Kaya nga sa'yo ako lumapit. Hindi ko to ibibigay sa pulis. Ang kailangan ko lang, kopyahin mo lahat ng laman niyan. Lahat. Mga text, mga tawag, mga picture, lalo na yung location history. Kahit ano na pwedeng maging ebidensya." Nag-aalangan si Jerry. Tinitigan niya si Rodel. Nakita niya sa mga mata ng kaibigan hindi ang kasakiman ng isang kriminal, kundi ang desperasyon ng isang taong wala ng ibang malapitan. Nagbuntong hininga si Jerry. "Sige," sabi nito. "Pero mag-iingat ka, Rodel. Kapag nalaman nila to, hindi lang ikaw ang malilintikan." "Salamat, pare. Utang ko sa'yo ang buhay ko," sabi ni Rodel. Ang puso ay puno ng pasasalamat. Iniwan niya ang cellphone kay Jerry. Ang mga sumunod na araw ay parang isang napakabagal na paghihintay. Bawat tunog ng kanyang telepono, bawat katok sa pinto, ay nagpapakaba sa kanya. Hanggang isang gabi, tumawag si Jerry. "Rodel," sabi nito sa kabilang linya. Ang boses niya ay hindi lang basta seryoso. Ito ay boses ng isang taong nakakita ng multo. "Nagawa mo ba?" tanong ni Rodel. Ang puso'y kumakabog. "Oo,
Nagawa ko, sagot ni Jerry. Nakuha ko ang GPS data. At tama ka, nandoon siya. Nasa lugar ng bodega noong gabing yon. Nakahinga ng maluwag si Rodel. Ito na, ang ebidensya. Pero pare, pagpapatuloy ni Jerry, ang boses ay nanginginig. Hindi lang yun ang nakita ko. Anong ibig mong sabihin? May mga nakatagong files dito, Rodel. Mga dokumento, mga bank transfer papunta sa isang pangalan na paulit-ulit na lumalabas. Kaninong pangalan? Isang sandaling katahimikan ang namayani. At pagkatapos, sinabi ni Jerry ang pangalang magpapabago sa lahat. Don Mariano. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang tinik na lalong bumabaon sa dibdib ni Elena. Ang bawat balita tungkol kay Rodel na palihim na ibinubulong sa kanya ni Manang Celia ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Tinanggal sa trabaho, pinagtsismisan ng mga kapitbahay, tinataguan ng mga kaibigan. Kasalanan ko. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Ang recording sa burner phone ay ang tanging pag-asa niya. Paulit-ulit niya itong pinakikinggan sa loob ng banyo. Sinasaulo ang bawat salita, ang bawat pagtawa ni Vicente, ang bawat malamig na utos ni Don Mariano. Ito ang kanyang sandata at kailangan na niya itong gamitin. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Rodel. Isang umaga, habang sinusuklayan siya ni Vicente sa harap ng salamin, isa sa mga palabas nito para ipakita sa mga kasambahay kung gaano siya kamahal, nagsalita si Elena. Vicente, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit ang mga matang nakatingin sa refleksyon nito sa salamin ay nag-aapoy. Kailangan nating mag-usap. Natigilan si Vicente sa pagsuklay. Tungkol saan? Mahal ko? Tungkol sa atin. At tungkol kay Rodel magsaysay. Mariing sagot ni Elena. Itigil mo na to. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo, ang huling parte ko sa kumpanya. Lahat. Basta't iurong mo na ang kaso at linisin ang pangalan niya. Tumawa si Vicente. Bakit ko naman gagawin yon? Ito na, ang sandaling hinihintay ni Elena. Dahil kung hindi, sabi niya, ang boses ay bumaba. Puno ng isang bagong tuklas na tapang, maririnig ng buong mundo ang pag-uusap ninyo ng Tio Mariano. Nawala ang nangiti sa mukha ni Vicente. Binitiwan nito ang suklay. Tinitigan siya nito sa salamin. Ang mga mata ay nanliliit. Sinusubukan basahin kung nagbibiro lang ba siya. Nakita ni Vicente ang determinasyon sa kanyang mga mata. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Pagkatapos, ngumiti ulit si Vicente. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Isang ngang nangiting malamig at puno ng kalkulasyon. Okay, sabi nito. Magkita tayo sa labas para mapag-usapan natin to ng maayos sa paborito nating coffee shop sa plaza. Mamayang 3:00. Nagulat si Elena sa bilis ng pagsang-ayon nito, pero hindi niya iyon ipinahalata. Sige, tugon niya. Bago umalis, palihim siyang nag-text kay Rodel gamit ang burner phone. Mag-iingat ka. Tatapusin ko na to. Umaasa siyang maiintindihan nito ang ibig niyang sabihin. 3:00 ng hapon, nakaupo si Elena sa isang mesa sa coffee shop. Pinayagan siya ni Vicente na umalis mag-isa, na lalo niyang ikinapagtaka, ngunit isinantabi niya ang pagdududa. Nakatuon ang kanyang isip sa plano. Dumating si Vicente, nakangiti, na para bang isa lang itong normal na pag-uusap ng dating mag-asawa. Elena, bati nito, at umupo sa tapat niya. Namiss kong makita kang lumalabas ng bahay. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, Vicente, sabi ni Elena. Inilabas ang burner phone at ipinatong sa mesa. Nandito ang lahat. Ang usapan niyo tungkol sa pera, ang pag-amin mo na inutos sa'yo ni Tio Mariano na gawin ang ginawa niyo sa papa. Hindi man lang natinag si Vicente. Kalmado lang itong kumuha ng isang kutsarita at hinalo ang kanyang kape. At anong gagawin mo dyan?
Itigil mo ang kaso laban kay Rodel, utos ni Elena. O ipaparinig ko to sa lahat. Sumimsim ng kape si Vicente. Pagkatapos, dahan-dahan nitong ibinaba ang tasa. Tumingin ito sa kanya at sa mga mata nito ay may nakita siyang nakakatakot na katuwaan. Alam mo, Elena, sabi nito, iyan ang gusto ko sa'yo. Ang tapang mo, pero yan din ang kahinaan mo. Masyado kang emosyonal. Bigla, tumayo si Vicente at sumigaw ng malakas, sapat para marinig ng lahat ng tao sa loob ng coffee shop. Tulong! Tinatakot niya ako. Kinikikilan niya ako. Nagulat si Elena. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Anong ginagawa mo? Tanong niya nanginginig. Ngunit hindi na siya pinansin ni Vicente. Patuloy ito sa pagsigaw. Gagamitin daw niya ang recording na, yan para sirain ako kapag hindi ko siya binigyan ng pera. Tulungan niyo ako. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok ang mga pulis. Sa likod nila, nag-uunahan ang mga reporter na may dalang mga kamera. Ang mga ilaw ng kamera ay kumislap na parang kidlat, sumasabog sa kanyang mukha, nakakasilaw. Ma'am, sumama po kayo sa amin, sabi ng isang pulis, papalapit sa kanya. Teka, hindi, isang bitag to, sigaw ni Elena, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa ingay ng mga kamera at sa mga bulungan ng mga tao. Hinawakan ng pulis ang kanyang braso. Pina-flash siya ng mga kamera. Naramdaman niya ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Lahat ng nangyari ay napakabilis. Ang kanyang plano, ang kanyang tapang, ang kanyang pag-asa. Lahat ay gumuho sa isang iglap. Habang hinihila siya palabas ng mga pulis, sa gitna ng kaguluhan, isang mukha ang nahagip ng kanyang mga mata sa labas ng salamin ng coffee shop. Isang mukhang puno ng pagkalito, takot, at kawalan ng pag-asa. Si Rodel. Nakatayo siya sa kabilang kalsada, hindi makagalaw, hawak ang cellphone na tila katatawag lang. Nakita siya nito. Nakita nito ang lahat. Nagkatitigan sila. Sa maikling sandaling iyon, gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing, patawad. Ngunit walang lumabas na salita. Tanging ang mga luha na nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Habang ipinapasok siya sa sasakyan ng pulis, talo na siya. At sa pagkakataong ito, hindi lang sarili niya ang kanyang ibinagsak. Elena? Ang sigaw ni Rodel ay nawala sa gitna ng ingay ng mga sirena at mga taong nag-uusyoso. Tumakbo siya. Sinubukang habulin ang police car, ngunit huli na ang lahat. Mabilis itong nawala sa kanto. Dala-dala ang babaeng pinangakuan niyang tutulungan. Napaluhod siya sa gilid ng kalsada. Ang init ng aspalto ay gumapang sa kanyang mga tuhod. Ang text message ni Elena ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Mag-iingat ka. Tatapusin ko na to. Ito ba ang tinutukoy niya? Ang isakripisyo ang sarili para lang malinis ang pangalan niya? Hindi. Hindi siya papayag. Mabilis siyang tumayo. Pinunasan ang kanyang mga luha ng galit at pinaharurot ang kanyang tricycle. Ang destinasyon niya, ang presinto ng pulis. Ngunit ang presinto ay isang pader na hindi niya kayang gibain. Hindi po kayo pwedeng pumasok, sabi ng desk sergeant. Hindi man lang inaalis ang tingin sa binabasang dyaryo. Kailangan kong makausap si Elena Sandoval. Giit ni Rodel. Testigo ako. Alam ko ang totoo. Marami ng testigo at lahat sila, iisa ang sinasabi. Walang ganang sagot ng pulis. Umalis ka na. Nakakagulo ka lang dito. Sinubukan niyang magpumilit, ngunit itinulak lang siya palabas ng isa pang pulis. Wala siyang magawa. Isa lang siyang hamak na tricycle driver. Sino ang maniniwala sa kanya laban sa salita ng isang Vicente Sandoval at sa ebidensya ng mga kamera? Napaupo siya sa isang mahabang bangko. Sa labas ng presinto, bagsak ang mga balikat. Tinitingnan niya ang mga taong dumaraan, ang mga sasakyang nagdudulot ng ingay at usok.
Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat ng ito, naramdaman niya ang tunay na kawalan ng pag-asa. Nabigo siya. Nabigo siyang iligtas si Elena. Nabigo siyang protektahan ang sarili niyang pangalan. Ang ebidensyang hawak niya ay wala ng silbi kung ang taong magpapatunay nito ay siya na ngayong ang akusado. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Diyos ko, anong gagawin ko? Bulong niya sa hangin. Ikaw ba si Rodel Magsaysay? Isang boses ng babae ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Boses na kalmado, matatag, at puno ng awtoridad. Nag-angat siya ng tingin. Isang babaeng may edad na ang nakatayo sa harap niya. Nakasuot ito ng isang simple, ngunit eleganteng bestida. Ang kanyang buhok ay may mga puti na, ngunit maayos itong nakapusod. Ang kanyang mga mata, sa likod ng manipis na salamin, ay matalas at tila kayang basahin ang kanyang kaluluwa. Sa sino po kayo? Utal ni Rodel. Hindi sumagot ang baba. Sa halip may iniabot itong isang calling card. Kinuha ito ni Rodel. Attorney Corazon de la Vega. Abogado po kayo? Ako ang tiyahin ni Elena. Direktang sabi ng babae. At sa mga salitang iyon, naramdaman ni Rodel ang isang kislap ng pag-asa. At naniniwala ako sa iyo. Natulala si Rodel. Sa lahat ng taong humusga, tumalikod, at nagduda sa kanya, heto ang isang estranghero na nagsasabing naniniwala sa kanya. Bakit po? Umupo si Attorney Corazon sa tabi niya. Dahil kilala ko ang pamangkin ko at mas kilala ko ang pamilyang pinasok niya. Matagal na akong itinakwil ang pamilya namin, iho, dahil hindi ako marunong manahimik, dahil marami akong tanong. Tumingin ito sa malayo. Nang mamatay ang kapatid ko, ang ama ni Elena, sa isang aksidente sa kotse, ako lang ang nagduda. May mga bagay na hindi magkakatugma, pero ginamit ng bayaw ko, si Don Mariano, ang kanyang kapangyarihan para isara ang kaso at palabasin akong sinungaling at naghahabol lang sa pera. Don Mariano, ang pangalan mula sa cellphone. Mula noon, pinutol na nila ang lahat ng ugnayan sa akin, pagpapatuloy ni Corazon, pero hindi ako tumigil magmatsyag. At nang marinig ko ang balita tungkol sa pagkakakidnap kay Elena at kung paano kanila idinidiin, alam ko na. Inuulit nila ang kanilang ginawa. Biglang tumayo si Rodel. Ang kanyang pag-aalinlangan ay napalitan ng tiwala. May kakampi na siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Attorney? Sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pananabik. May kailangan po kayong makita. Ipinakita niya kay Corazon ang lahat. Ang mga litrato ng mga dokumento, ang mga bank transfer, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang GPS data. Habang tinitingnan ni Corazon ang screen ng cellphone, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng pagkabigla. Hinawakan niya ang kamay ni Rodel. Ang mga daliri nito ay nanlalamig. Itinuro niya ang isang particular na entry sa location history. Isang petsa at lokasyon mula 10 taon na ang nakalipas. Ang petsa at lokasyon kung saan naaksidente ang ama ni Elena. At sa ilalim noon, ang entry mula sa gabi kung kailan niya nailigtas si Elena. Magkaiba ng petsa, ngunit halos magkapareho ng lokasyon. At sa dalawang entry na yon, iisang cellphone ang natrack. Ang cellphone ni Vicente. Napahawak si Corazon sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Rodel. At sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi lang basta matalas. Nag-aalab ang mga ito. Ito na! Bulong niya. Ang boses ay puno ng panggigigil na naipon sa loob ng 10 taon. Ito ang pirasong nawawala sa palaisipan ko sa loob ng 10 taon. Ang silid ng interogasyon ay malamig. Walang bintana. Tanging isang bilog na ilaw sa kisame ang nagbibigay liwanag. Nakaupo si Elena sa isang upuang bakal. Ang dalawang kamay ay nasa ibabaw ng mesa. Sa kanyang tapat, isang investigador na may makapal na bigote
ang paulit-ulit na nagtatanong. Mrs. Sandoval, mas mapapadali ang lahat kung makikipagtulungan kayo. Inamin na ng mga testigo na kayo ang nagplano ng lahat. Kayo ang nag-set up sa asawa ninyo. Hindi sumasagot si Elena. Ano pa ang sasabihin niya? Ang bawat salita na lalabas sa kanyang bibig ay isa lang kasinungalingan sa kanilang pandinig. Ang kanyang boses ay wala ng halaga. Tumingin lang siya sa blangkong pader, ang isip ay lumilipad sa mukha ni Rodel. Ang huling taong nakita niya bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Patawad, Rodel. Bigo ako. Magsalita ka. Medyo tumaas ang boses ng investigador. Bago pa man makasagot si Elena, bumukas ang pinto. Isang matatag na tunog ng takong ang bumasag sa katahimikan. Pumasok si Attorney Corazon. Dala ang isang itim na briefcase, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng anumang takot. Sino ka? Tanong ng investigador, halatang naistorbo. Diretsong lumakad si Corazon papunta sa mesa at inilapag ang kanyang briefcase. Tumingin siya sa investigador. Ako si Attorney Corazon de la Vega at mula sa sandaling ito, ako na ang abogado ni Mrs. Maria Elena Sandoval. Hindi na siya magsasalita pa nang wala ang aking presensya. Napatingin si Elena sa babae, De la Vega, apelyido ng kanyang ina, ang mga mata ng babae, ang hugis ng kanyang mukha. Tita Corazon? Halos pabulong na tanong ni Elena. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Corazon. Isang ngiting puno ng pighati at pangungulila. Ako nga, Hija. Ang investigador ay tila naguluhan. Wala kaming record na may abogado siya. Ngayon, mayroon na, putol ni Corazon. Umupo ito sa tabi ni Elena at humarap sa investigador. At mayroon akong mas mahahalagang bagay na dapat ninyong pagtuunan ng pansin kaysa sa pagpipilit sa isang biktima na umamin sa isang kasalanan. Binuksan niya ang kanyang briefcase. Inilabas niya ang isang luma at medyo kupas na notebook. Pamilyar ba kayo dito? Ito ang personal na talaarawan ng yumaong si Mr. Antonio de la Vega, ang ama ng kliyente ko. Naglalaman ito ng kanyang mga personal na investigasyon tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon sa loob ng kanilang kumpanya. Pagkatapos, inilabas niya ang isang folder na puno ng mga dokumento. At ito naman ang mga bank records na nagpapatunay na milyon-milyong piso ang palihim na inililipat mula sa account ng kumpanya papunta sa isang personal na account. Ang account ni Don Mariano Sandoval. Natigilan ng investigador. Kinuha niya ang mga dokumento at sinimulang basahin. Ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa pagiging iritado patungo sa pagiging seryoso. Base sa mga ito, malamig na sabi ni Corazon, may sapat na dahilan para maniwala na ang motibo sa pagpatay kay Mr. de la Vega 10 taon na ang nakalipas. At ang motibo sa pagtangka sa buhay ng kliyente ko ngayon ay iisa. Ang pagtakpan ang pinakamalaking kaso ng money laundering sa kasaysayan ng probinsyang ito. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Makalipas ang isang oras, ipinatawag sina Vicente at Don Mariano. Pumasok si Don Mariano na taas noo. Ang kanyang mukha ay kalmado, na parang wala siyang anumang inaalala. Si Vicente naman, sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng bahagyang kaba. Ang kanyang mga mata ay palingalinga. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Elena, hindi natakot ang nakita ni Elena sa sarili. Galit. Isang dalisay na galit. Isang malaking kalokohan ang lahat ng ito, sabi ni Don Mariano. Sinusubukan lang sirain ng babaeng yan ang pangalan ng ating pamilya. Habang nagpapatuloy ang mainit na pagtatalo, binigyan ng pagkakataon si Elena na makausap ng pribado ang kanyang tita Corazon sa isang sulok. Tita, paano? Nanginginig na tanong ni Elena. Hinawakan ni Corazon ang kanyang mga kamay. Huwag kang mag-alala, Hija. Hindi ka nag-iisa.
May isang taong nagtiwala sa'yo at dahil sa kanya, meron tayong alas. Sakto namang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Rodel kasama ang isang pulis. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay determinado. Tumingin siya diretso kay Elena, isang tinging nagsasabing, "Lalaban tayo." Naputol ang pagtatalo sa loob ng silid. Lahat ay napatingin sa kanya. Ang hepe ng mga investigador, na kanina pa tahimik na nag-oobserba, ay tumanggap ng isang tawag sa telepono. Pagkatapos makinig, ibinaba niya ito. Tumingin siya kay Don Mariano, kay Vicente, at pagkatapos ay kay Rodel. "Mayroon kaming bagong ebidensya," sabi ng hepe. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumingin siya diretso kay Rodel. "Mr. Rodel Magsaysay, maaari mo bang ipaliwanag sa amin ang tungkol sa GPS data na ito?" Ang lahat ng mata ay nasa kay Rodel. Tumayo siya sa gitna ng silid, sa harap ng isang malaking monitor, kung saan ipinapakita ang datos mula sa cellphone ni Vicente. Ang bawat tuldok sa mapa, ang bawat petsa, ang bawat oras, ay malinaw na nakikita. Hindi siya tumingin kahit kanino, maliban sa hepe ng investigasyon. Ang kanyang boses, nang magsimula siyang magsalita, ay hindi na boses ng isang kinakabahang tricycle driver. Ito ay boses ng isang taong hawak ang katotohanan. Gabi po ng August 12, simula niya. Itinuturo ang isang entry sa screen. Iyan po ang gabi kung kailan ko natagpuan si Mrs. Sandoval sa bodega. Ayon po sa GPS data mula sa cellphone ni Sir Vicente, naroon po siya sa mismong lugar na yon sa parehong oras, nagtatago sa layong ilang metro lang. Isang bulungan ang maririnig sa silid. Si Vicente ay namutla. "Isang kasinungalingan," sigaw ni Vicente. "Nasa Maynila ako nung gabing iyon. May business meeting ako." "Talaga ba?" tanong ni Attorney Corazon, hindi man lang nag-aangat ng tingin mula sa mga papeles na hawak niya. "Dahil ayon sa record ng hotel na sinasabi mo, nag-check out ka 2 oras bago ang tinatayang oras ng krimen." Lalong namutla si Vicente. Napatingin siya sa kanyang tiyuhin, humihingi ng tulong. Ngunit si Don Mariano ay nanatiling tahimik. Ang mukha ay parang isang maskarang bato. Pinapanood ang lahat na parang isang laro ng chess. At hindi lang po iyan. Pagpapatuloy ni Rodel, ang kanyang daliri ay dahan-dahang gumalaw sa screen, pabalik sa nakaraan. 10 taon. Gabi po ng June 5, 10 taon na ang nakalipas. Sabi ni Rodel, ang boses ay mas bumigat. Ayon po sa balita, iyan ang gabi kung kailan na-aksidente ang mga magulang ni Mrs. Sandoval sa kahabaan ng Tagaytay Highway. Itinuro niya ang isa pang entry sa mapa. Ang cellphone na ito, na pag-aari ni Sir Vicente, ay naroon din po sa lugar na yon, sa parehong gabi, sa parehong oras. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Maging ang mga pulis ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. 2 krimen, 10 taon ang pagitan, iisang tao ang nasa pinangyarihan. Ang ebidensya ay hindi matitinag. Sa wakas, nagsalita si Don Mariano. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Isang malaking pagkakataon lang ang lahat. Madaling manipulahin ng teknolohiya. Itong tricycle driver na ito, kasabot siya ng pamangkin ko para sirain ang pangalan ng aming pamilya. Sinubukan niyang kontrolin ang sitwasyon, pero huli na ang lahat. Ang isang maliit na bato na inihagis ni Rodel ay nagsimula ng maging isang malaking avalanche. Kung ganoon, Don Mariano, sabat ni Attorney Corazon, tumatayo. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit ang dati ninyong sekretarya ay handang tumestigo na siya mismo ang inutusan ninyong magpeke ng mga pirma ni Antonio de la Vega sa mga dokumento ng money laundering? At maaari mo rin bang ipaliwanag, dagdag ng hepe ng investigasyon, kung bakit ang bank manager na tumulong sa inyo
ay biglang nagdesisyong makipagtulungan sa amin kapalit ng mas mababang sentensya. Ang pader na itinayo ni Don Mariano sa loob ng maraming taon ay nagsimula nang magkaroon ng mga bitak. Isa-isang nagsilabasan ng mga testigong matagal nang nanahimik dahil sa takot. At doon, nawala ang lahat ng kontrol ni Don Mariano. Tumingin siya kay Vicente nang may matinding galit. "Kasalanan mo ito," sigaw niya, itinuturo ang pamangkin. "Ang simple-simple ng utos ko sa'yo, pero palpak ka. Palagi kang palpak." Doon na sumabog si Vicente. Ang lahat ng takot, galit at pagiging sunod-sunuran niya sa kanyang tiyuhin ay lumabas na parang isang bulkan. "Ako! Ako ang palpak?" Hysterical niyang sigaw. "Sino ba ang nag-utos sa akin na patayin si Kuya Antonio? Sino ba ang nagplano ng lahat ng ito para lang makuha ang pera niya? Kasalanan niyo itong lahat, tiyo. Kayo ang nag-utos sa akin." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa buong silid. Isang pag-amin. Sa harap ng lahat, sa harap ng mga puli, sa harap ni Elena. Iyon na ang huling pako sa kanilang kabaong. Walang emosyong lumapit ang hepe. "Don Mariano Sandoval, Vicente Sandoval, inaaresto ko kayo sa salang pagpatay, attempted murder, at money laundering." Habang pinoposasan sila, nagwala si Vicente. "Hindi! Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Kilala niyo ba kung sino ako?" Si Don Mariano naman ay hindi kumibo. Ngunit habang nilalagpasan niya si Elena, tumigil ito. "Sana namatay ka na lang din kasama ng mga magulang mo." Bulong nito. Ang bawat salita ay puno ng lason. Tumingin si Elena, diretso sa mga mata ng kanyang tiyuhin. Wala na ang takot. Wala na ang panginginig. Ang tanging nandoon ay awa. "Tapos na, tiyo," sabi niya. "Tapos na ang lahat." Nang mailabas na sila ng silid, ang tensyon ay unti-unting nawala. Ang ingay ay napalitan ng katahimikan. Sa gitna ng lahat ng yon, nagtama muli ang mga mata ni na Elena at Rodel. Dahan-dahang lumapit si Rodel sa kanya. Wala siyang sinabi. Hindi niya kailangang magsalita. Itinaas lang niya ang kanyang kamay. Isang kamay na magaspang dahil sa pagtatrabaho, isang kamay na nagligtas sa kanya mula sa kadiliman at inialok ito sa kanya. "Tapos na, Elena," sabi niya. Ang boses ay malumanay. "Ligtas ka na." Makalipas ang 3 buwan, ang ingay ng mga sirena ay napalitan ng tunog ng martilyo at lagari. Ang amoy ng pulbura at kasinungalingan ay napalitan ng amoy ng bagong pintura at sariwang kahoy. Sa isang maliit na pwesto sa gilid ng palengke, abala sina Elena at Rodel. Ang dating kulay abo na pader ay pinipinturahan ni Elena ng kulay dilaw, kasing liwanag ng sikat ng araw. Si Rodel naman ay inaayos ang isang mesang gawa sa kawayan. Bawat pukpok ng martilyo ay puno ng pag-iingat. Ang balita tungkol sa pagkahuli kina Vicente at Don Mariano Sandoval ay naging laman ng mga dyaryo sa loob ng ilang linggo. Ang buong Cavite ay nayanig. Si Rodel, ang dating salaring tricycle driver, ay biglang naging bayani ng Cavite. Inalok siya ng parangal, ng pera, ng iba't ibang trabaho. Ngunit lahat ng yon ay magalang niyang tinanggihan. Si Elena naman, matapos ang mahabang proseso sa korte, ay nakuha ang karapatan sa mga naiwan ng kanyang mga magulang. Ginamit niya ang isang maliit na bahagi nito para bilhin ang pwestong ito. "Masyadong maliit yata ang mesa, Elena," sabi ni Rodel. Pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Ngumiti si Elena. "Hindi yan. Sapat na yan para sa 2 taong gustong magkape habang nag-uusap." Lumapit siya kay Rodel, dala ang 2 baso ng malamig na tubig. Umupo sila sa sahig, magkatabi, at pinanood ang mga taong dumaraan. "Salamat, Rodel," sabi ni Elena. Ang boses ay mahina. "Para saan?" tanong ni Rodel. Tumingin sa kanya. "Sa lahat. Sa pagligtas mo sa akin, sa pagtitiwala mo. Kung hindi dahil sa'yo,
Hindi na niya natapos ang sasabihin. Isang mainit na likido ang namuo sa kanyang mga mata. Ilang buwan na ang nakalipas, ngunit ngayon pa lang niya tunay na nararamdaman ang lahat. Ang sakit ng nakaraan, ang takot na pinagdaanan, at ang labis-labis na pasasalamat. Hinawakan ni Rodel ang kanyang kamay. Shh! Huwag mo nang isipin yon. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. Mula noong gabing nakita kita sa bodega, hanggang ngayon, Elena, wala akong pinagsisihan. Kung bibigyan ako ng pagkakataong bumalik, gagawin ko ulit ang lahat. Sa mga salitang yon, tuluyan nang bumagsak ang mga luhang matagal nang pinipigilan ni Elena. Ngunit hindi na ito luha ng takot o pighati. Ito ay luha ng kasunam, ng paglaya. Isang hapon, ilang linggo pagkatapos noon, formal na nilang binuksan ang kanilang maliit na karinderya. Karinderya ni Elena and Rodel. Ang nakasulat sa isang karatulang gawa sa kamay. Nagluluto sila ng mainit na lugaw, mami, at iba pang pagkain para sa mga manggagawa sa palengke. Mga tricycle driver, mga kargador, mga tindera. Dumating si Tita Corazon sa araw ng pagbubukas. May dalang isang maliit na halaman. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang pamangkin. Ang papa mo, sabi niya habang pinagmamasdan ang masayang mukha ni Elena. Siguradong proud na proud sa iyo ngayon. Naging matagumpay ang kanilang maliit na negosyo. Naging kanlungan ito para sa mga pagod na manggagawa. Isang lugar kung saan ang isang mangkok ng mainit na sabaw ay hindi lang nagpapainit ng tiyan, kundi pati na rin ng puso. Isang gabi, pagkatapos magsara, habang nagliligpit sila ng mga pinagkainan, tumigil si Elena at pinanood si Rodel na nagwawalis ng sahig. Ang simpleng imaheng iyon ng isang mabuting lalaki na gumagawa ng isang simpleng gawain ay nagdulot ng isang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Rodel, tawag niya. Lumingon ito. Bakit? Mahal kita. Natigilan si Rodel. Binitiwan niya ang walis. Dahan-dahan siyang lumapit kay Elena. Hinawakan niya ang pisngi nito. Alam ko, sabi niya, at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matagal ko nang alam. At sa gitna ng ingay ng mga kutsara at tinidor, sa amoy ng bagong lutong pagkain, natagpuan ni na Elena at Rodel ang katahimikang matagal na nilang hinahanap. Isang katahimikang may pangako ng pag-ibig, pag-asa, at panibagong umaga. Dahil minsan, ang pinakadakilang mga kwento ng pag-ibig ay hindi nagsisimula sa mga palasyo, kundi sa isang lumang bodega sa gitna ng ulan. At ang pinakamatatag na pundasyon ay hindi gawa sa ginto, kundi sa tiwala ng dalawang pusong natutong lumaban, magtiwala, at magmahal muli.